serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Nakapapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, hindi nadadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28 sa Dubai. Sa kaniyang X-account, sinabi ni Pangulong Marcos na nagdesisyon siyang kanselahin ang pagdalo sa COP28 para personal na tugunan ang hostage situation kabilang ang 17 Pinoy seafarers. Ayon sa Pangulo, magpapadala ang Pilipinas ng high-level delegation sa Tehran, Iran para ibigay ang pangangailangan ng mga Pinoy seaman. Samantala, itinalagan niya si Department of Environment and Natural Resources, DENR, Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para pangunahan ang COP28 delegation at isulong ang panig ng Pilipinas bilang kinatawan niya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa United Arab Emirates matapos nitong kanselahin ang pagpunta sa Dubai upang personal na tugunan ang mga pangangailangan ng 17 Pinoy seafarers na na-hostage ng Houthi sa Red Sea kamakailan. Umaasa ang Pangulo na mauunawaan ng Filipino community sa Dubai ang desisyon nito. Binigyang diin ng Pangulo na inaasikaso rin ang pamahalaan ng kaso ng mga Pinoy na apektado ng kaguluhan sa Israel. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumusta na dyan mga kababayan sa Dubai? Salamat at kayo nakahanap ng oras para tayo sana dapat magsasama-sama. Dapat magkasama tayo ngayon sa malaking pagtitipod ng PhilCom sa iba't ibang bansa. Kaso na nga lang, medyo malungkot kasi hindi tayo natuloy. Alam naman ninyo, may mga bagay na kailangan agad na asikasuhin. Isa na doon, yung ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino natin na na-hostage. 17 sila na na-hostage at ginagawa natin lahat ng paraan upang sila ay maiuwi na. At kaya binubuo natin ang isang delegasyon para pumunta sa kanila at makipag-usap doon sa mga may hawak sa kanila para makauwi na sila. Kaya siguro naman maunawaan ninyo na inunan muna natin yan dahil kailangan natin tiyakin siyempre ang seguridad ng ating mga kababayan. Kakatapos lang natin na iuwi
lahat ng ating mga Pilipino na naiwan sa Gaza. Doon nga sa labanan ng Israel at sa Gaza ay yung iba na hostage, meron nga tayong casualty, napakalungkot. Ngunit yung mga naging hostage at saka yung mga hindi makalabas ay nailabas na natin. Kaya patuloy naman ang aming ginagawa upang ang ating mga kababayan ay maging maganda naman ang kanilang sitwasyon at sa lalong madaling panahon ay sana makauwi na sila. Kapanghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nagkikita tayo mga Pilipino. Dahil siyempre pagka maraming Pilipino, laging masaya. Laging may kantahan, laging may tawanan. At I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Ngunit, ay pinapangako ko sa inyo, pagka nagkaroon ng iba pang pagkakataon, ay gagawin natin ulit yan. At I will make it up to you at gagawin pa natin yung mas magandang programa pa para naman makabawi naman ako sa inyo na hindi ako nakarating ngayong panahon na ito. Ngunit magkakaroon pa tayo ng pagkakataon at titiyakin natin na ang magiging pagsasama ulit natin, magiging pagsasama ng Filipino community ay magiging matagumpay at masaya, kagaya ng lagi, basta't kasama ang mga Pilipino. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Maagang maligayang Pasko sa inyong lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino sa Dubai at sa buong UAE. Maraming salamat po. Nami-miss na kayo namin. Basta't asahan ninyo, magkikita rin tayo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Desisyon ng Pangulo sa magiging susunod na Philippine National Police o PNP Chief inaabangan. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Inaabangan ng Philippine National Police ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang magiging susunod na pinuno sa nakatakdang pagretiro sa serbisyo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa Disyembre 3. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung ma-extend ang termino ni General Acorda o kung may napipisil ang Pangulo na humalili sa kanya. Base sa chain of command, lumulutang bilang mga kandidato para sa pinakamataas na pwesto ng PNP, sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng PNP, si PNP Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Michael John Dubria na pangatlong pinakamataas, at PNP Chief of the Directorial Staff Police Lieutenant General Emmanuel Peralta na pang-apat. Matunog din ang mga pangalan ni na PNP Special Action Force Director Police Major General Bernard Banac, PNP CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., PNP Directorate for Controllership Director Police Major General Romel Francisco Marbil, at NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Registration papers ng isang non-government organization na gumagamit ng pangalan ng Pangulo upang manghikayat ng miyembro, binawi ng Securities Exchange Commission o SEC. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Binawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ang registration papers ng Bagong Bansang Maharlika o BBM International Incorporated, isang non-government organization na ginagamit ang pangalan ng Pangulo para manghikayat ng mga miyembro. Ayon sa SEC, napag-alaman na walang kinaukulang mga lisensya ang BBM International na nangongolekta ng mga membership fees sa mga residente mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Nangako din ang nasabing NGO na kapalit ng membership fee ay mamimigay ito ng libreng pagkain,
edukasyon, hospitalization, cash assistance at livelihood sa mga Pilipino na may edad isa pataas. Sinabi ng SEC na ang umano'y modus operandi ng NGO ay lumalabag o paglabag sa Section 44 ng RA 11232 o Revised Corporation Code na nagtatakda na walang korporasyon ang dapat magkaroon o gumamit ng corporate powers maliban sa ipinagkaloob na RCC o Articles of Incorporation nito. Nadiskubre din na ginagamit ng BBM International ang imahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kanilang marketing materials para makapanghikayat ng miyembro gamit ang larawan ng Pangulo sa kanilang mga ID, tarpaulins at iba pang paraphernalias para makapanloko ng publiko. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Foreign Affairs o DFA ang e-visa application sa China. Sa advisory ng DFA, mananatiling suspendido ang operasyon ng Philippine e-visa system nito sa China hanggang sa susunod na abiso. Pinayuhan naman ang ahensya ng mga visa applicants sa China na magtungo sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas o bisitahin ang konsulada. Batid na sinimulan ng DFA ang e-visa beta sa mga turistang Chinese sa Shanghai, China nitong Agosto. Samantala, hindi pa nagbibigay ang DFA ng pahayag kaugnay sa dahilan ng suspensyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukalang Maritime Zones Act, malaki ang tsansang maipasa sa Enero ayon kay Senador Francis Tolentino. Narito si Nympha Asuncion. Kumpiyansa si Senador Francis Tolentino na maipapasa sa Enero ng susunod na taon o sa January 2024 ang panukalang Maritime Zones Act. Ito ang panukalang tutukoy sa mga hangganan ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kabilang ang mga bahagi ng dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ayon sa senador na chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, may sapat na suporta mula sa mga kapwa niyang mambabatas sa Senado at Kamara itong naturang panukala. Binigyang diin ni Tolentino na sakaling maging ganap na batas ay magbibigay daan ito para ganap na maipatupad ng ating bansa ang ating mga maritime laws at maramdaman ng husto ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Dinagdag rin ng senador na sa tulong rin ito ay kikilalanin ng mga karating nating bansa ang mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kung hindi naman anya, ay dagdag sandata ito sa pakikipag-usap sa iba't ibang bansa kung saan lang ang boundary ng Pilipinas. Sinabi rin ni Tolentino na sakaling maisabatas ay isusumite itong panukalang Maritime Zones Act ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa International Maritime Organization. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dagdag subsidiya para sa PUV Modernization Program sa susunod na taon, aaralin ng Kongreso. Mag-uulat si Kathleen Forbes. Hindi sinasara ng House Committee on Appropriations Chair Elizalde ang pintuan sa posibilidad na madagdagan ang pondo ng PUV Modernization Program subsidy para sa susunod na taon sa pagsalang ng panukalang 2024 National Budget sa Bicameral Conference Committee. Natanong si Ko kung bukas sila na dagdagan ang subsidiya sa PUV Modernization na hirit ng kasamahang mambabatas na si Gabriela Porteles Representative Arlene Brosas. Ang mungkahi ng Lady Solon paglaanan ng 30 billion pesos ang subsidiya. Ayon naman kay Ko, noong talakayin nila ang 2023 budget, ay naisama ang dagdag pondo para sa PUV modernization kaya't hindi anya imposible na mangyari rin ito sa 2024 budget. Ngunit ang halaga ng dagdag subsidiya ang kailangan pa nilang aralin. Target ng Kongreso na matapos ang BICAM sa susunod na linggo. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakapagtala ang pambansang pulisya ng dobleng bilang ng karahasan na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan kumpara sa mas naunang halalan. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 105 sa bilang ang kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon. Mas mataas sa 65 insidente kumpara sa halalan noong taong 2018. May pinakamaraming bilang ng BSK-related violence sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Gayunpaman, sinabi ni Fajardo na hindi nito naapektuhan ang kabuuang proseso ng eleksyon at walang naitalang failure of election. Samantala, 29 na individual ang nasawi habang 100 iba pa ang sugatan sa BSK 2023. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iniulat na nawawala ang isang cyclone aircraft matapos lumipad mula Cauayan City Airport sa Isabela. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, papunta ang aircraft na may tail number RPC 1234 sa Palanan Airport. Umalis ito ng alas 9:39 ng umaga kahapon. Gayunpaman, nawala ang komunikasyon ng sasakyang panghimpapawid at hindi na rin makontak ang piloto. Sakay ng aircraft si Captain Levy Abul at isa pang pasahero. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Mendoza handang harapin ang inihaing reklamo laban sa kanya sa Ombudsman. May report si Marian Bastasa. Bukas si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na harapin ang reklamong inihain sa Ombudsman laban sa kanya. Kaugnay ito ng isinampang patong-patong na kaso ng isang transport group at supplier ng plaka laban kay Mendoza. Sa isang pahayag, inamin ng LTO Chief na ikinagulat nito ang kaso lalo pat ang isyu ng plaka at digitalisasyon ay kasama sa prioridad nito sa pag-upo pa lamang sa pwesto. Tinukoy nitong sa isyu ng digitalisasyon at tugunan na sa loob ng 4 na buwan ang consolidation ng lahat ng online transaction sa LTMS habang nasa tamang direksyon na rin ang ahensya sa pagtugon naman sa milyon-milyong backlog sa plaka. Sinabi naman ni Mendoza na iginagalang nito ang karapatan ng sino man na maghain ng kaso laban sa kanya. Handa rin umano ito na patunayan na walang basihan ang mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Paglilinis sa Mabuhay Lanes, pinaigting pa ng MMDA ngayong panahon ng Kapaskuhan. Balita mula kay J. Mark Dagala. Lalo pa paigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang kampanya na linisin ang Mabuhay Lanes. Ito ay ayon kay Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas, ay upang maibsan ang inaasahang pagbigat ang daloy ng trapiko ngayong magpapasko. Anya, gagamit na rin ang motorsiklo ang bagong MMDA Strike Force para sa kanilang paninikit sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes. Higit pa ni Vargas, malaking bagay na mapanatiling walang sagabal sa Mabuhay Lanes dahil ito anya nagsisilbing alternatibong daan ng mga motorista. Kaya sinagawang operasyon kahapon, aabot sa humigit kumulang 200 pasaway na motorista nagparada sa Mabuhay Lanes sa nabigyan ng tiket habang hindi bababa naman sa 15 sasakyan ang binatak. Sakaling mahuling iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes, pagmumultahin ang may-ari ng sasakyan o nagmamaneho nito ng 1,000 piso kung nasa sasakyan pa ang driver, habang 2,000 piso naman kapag iniwan ang sasakyan. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Makakaranas ang ilang lalawigan ng bansa ng tagtuyot ngayong buwan dahil sa El Nino. Ayon sa State Weather Bureau ng Pag-asa, kabilang sa makakaranas ng tagtuyot ang Batangas, Cavite at Oriental Mindoro. Posible ring makaranas ang dry spell ang ilang parte ng Cordillera Administrative Region o CAR tulad ng Benguet, Ifugao, Kalinga at Apayao. Kasama rin sa listahan ng Pag-asa ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Aurora at Palawan. Ipinaliwanag ni Pag-asa Weather Specialist Joey Figuracion na ang mga nabanggit na mga lugar ay nakaranas sa mababang level ng tubig ulan sa loob ng 5 buwan. Inaasahan ding papalo sa 39 o 39 degrees Celsius ang temperatura ngayong buwan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga programa para sa kapakanan ng mga bata pinatututukan ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil sa mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Binagaan ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan Jr. dagiti maseknan nga ahensya ti gobyerno at tutukan ti implementasyon dagiti programa ken addang para iti pagsayatan dagiti ubing gapo ka dagiti kaso ti panag-abuso. Iti State of the Children address winusoka na idi Miyerkules November 29 nga inbasa ni Vice Governor Francis Tauli adalata dagiti kaso ti panag-abuso ka dagiti ubing ditoy probinsya kas iti child labor, rape, abortion ken bullying. Iti report ti Dole Mountain Province at that 397 na kaso ti child labor. Iti report mat ti DepEd Division Office sa ngapulo ket talo ti bullying tinailista kadagiti eskwelahan ita nga school year. Nailista mat ti Provincial Health Office ti 160 a kaso ti abortion. Iti report mat ti PNP sa ngapulo tinailista da a kaso ti rape iti lasod ti maysa tawen. Nalaksi dito iti 2 kaso ti acts of lasciviousness ken maysa nga attempted rape. Inaig ditoy, nagyaman ni Governor Lacuasan kadagiti daddo maahensya nga gipat patungpal kadagiti programa amang tultulong kadagiti pamilya ken biktima ti panag-abuso. Nalpos na din si R.A. Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. 2 proyekto mula sa Department of Agrarian Reform, Kalinga na ibahagi sa isang barangay sa Tabuk City. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Opisyala na ito, iti 2 proyekto manipot iti Department of Agrarian Reform Kalinga, kadagiti Presidente iti Barangay Balawag, Tabuk City, itataabunan. Dahito iti naamuan kini Judith Lungid, Information Officer iti DAR Kalinga. Sigun kini Lungid, dahito yung proyekto kat iso iti Sustainable Livelihood Project uno SLSP ken Community Managed Potable Water Sanitation and Hygiene uno CP Wash Project. Iti SLSP kat may sa programa iti DAR tapno matulungan dagiti agrarian reform beneficiaries ang mapasaya at ken mamaintenar iti agricultural productivity da. Kas iti Pekindak Project amang beneficiar kadagiti ARBs iti Barangay Balawag. Iti met CP Wash kat mang suporta iti Pekindaks babaon iti nadalos adanum. Mapanmet kadagiti fish pond ken garden iti excess na adanum. Kabayatan na isayang katbatlang iti panagpirma iti deeds of donation iti 2 proyekto ken inyipkas dagiti beneficiaryo ken BLGU iti panagyamanda iti ahensya. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat po kay Amelia Bumatnong. Fogging operations isinagawa sa isang barangay sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, kasunod sa naitalang kaso ng dengue sa lugar. Magbabalita si Zara Kayabyab ng RP Dagupan. Tampolyanan gawa na fogging operation so Sariwalad Rural Health Unit ya Bali ya Bayambang Luyag na Pangasinan kasumpalan niya awalaan na kaso'y dengue jad barangay sa Pangad Apitlan Balay. Inpakabatmet at sari residente ed lugar so nagpagagawa anda pinaiwasan so abitlan sakit jad ginawa dan information education campaign. Inpaliwawa at sari residente so importansya kalinisan jad kaliber-liber pian ang kaposo na panayaman na sari aguyat ya manaawit na sa dengue virus. Napagyaekalin so sari akapondon danom at saray prorera timba, drum, alulod ya abong san aromniran gamit. Ginawa sa fogging operation at lugar ya awalaan na kaso yan dengue. Inpaliwawa na sa RHU na sa fogging operation at uusaran labat pian na itaboy so sarayan aguyat mangbalat aga ira talaga napapatoy. Kanyan mas napag so kalinisan jad loob dan labas na panaayaman pian na andi so sarayan insekto sa naiwasan so pansakit. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Mahigit 270 centenarian sa Calabarzon tumanggap na ng 1,000 pisong cash gift at felicitation letter mula sa Pangulo ngayong taon. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Tumanggap na ng 100,000 pisong cash gift at felicitation letter na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigit 270 centenarian sa buong Calabarzon ngayong taon. Ayon sa pabatid ng DSWD-4A, kabilang sa mga nabigyan ng cash gift sina Lola Rita Bautista Arisgado, 103 years old, mula sa San Francisco, Quezon, at Lola Salud Sadili Lagrima, 100 years old, mula sa San Juan, Batangas. Samantala, ang cash gift at felicitation letter ng natitirang 35 centenarians ay inaasahang maibibigay bago matapos ang taon. Sa ilalim ng RA 10868 o ang Centenarians Act of 2016, lahat ng Pilipinong makaabot sa edad na 100 taon ay entitled sa 100,000 pesos na cash gift mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD at isang felicitation letter mula sa Pangulo ng Bansa. Bago maibigay ang nasabing grants, kailangang tumalima sa lahat ng documentary requirements ang mga sentenaryo kung saan kabilang ang birth certificate at senior citizen ID. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Ekonomiya sa lungsod ng Iligan tumaas ng 7.6% sa taong 2022. Mula RP Iligan, mag-uulat si Sharif Timhar Habib Majid. Misaka sa 7.6% ang Gross Domestic Product o GDP sa lungsod sa Iligan sa tuig 2022. Kinihuman nakatala og 6.1% ka Gross Domestic Product sa miaging tuig. Gipambit kini ni City Planning and Development Coordinator Venerando Bordios ni adtong Nobyembre 29 ato sa Dissemination Forum nga gipanguluhan sa Philippine Statistics Authority o PSA kalabot sa 2022 Provincial Product Accounts sa Lanao del Norte ug Iligan City sa Frosty Bites Garden Hall tubod dakbayan sa Iligan. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay City Planning and Development Coordinator Venerando Bordios, niingon siya nga ilang pausbawon ang paglambo sa ekonomiya sa dakbayan sa Iligan, human kinigi ilang nga pinakataas nga gross domestic product sa regional average. Dugang ni Bordios nga gusto niya nga magtinabangay ang mga Iliganon sa pagsuporta sa mga development program sa dakbayana. Gawas ni ini ikaduha ang dakbayan sa Iligan sa highest nga per capita gross domestic product, sunod sa dakbayan sa Cagayan de Oro gikan sa ekonomiya sa rehiyon GIS. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sharif Timhar Habib Majid. PhilHealth tandag nakapagtala ng pinakamataas na coverage rate sa Caraga Region. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Gitaho sa PhilHealth Local Health Insurance Office or LHIO Tandag City nga ang probinsya sa Surigao del Sur ang adunay pinakataas nga coverage rate sa tibuok Caraga region. Kini ang gipamahayag ni Robert Valencia OIC sa Mangbuhatan ato sa gipahigayon nga media forum kagahapong adlaw Nobyembre 30. Sumala pa ni Valencia nga sa 1st District sa Surigao del Sur adunay 92% nga coverage rate, samtang sa 2nd District 100% na ang ilang coverage rate, kundiin sa kinatibukan anaan na sa 96% kini ug mao'y nanguna sa tibuok rehiyon. Dugang pa ni Valencia nga mas gipaligon pa usab nila ang kampanya sa membership ingon man ang pag-impusar sa mga circular sa ilang buhatan aron masiguro ang maayong serbisyo nila diha sa ilang mga miyembro. Atol sa Mall Media Forum gipresentar usab ni Valencia ang mga bagong programa sa PhilHealth karon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mafar Fisheries sa Sulu patuloy ang serbisyo para sa mga seaweed farmer sa lalawigan. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Duang gatos sets and seaweeds farming inputs guaday ha Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ato Mafar Sulu Bawaas and Fisheries Division impia mahagi kahapon na duang gatos mag-uuma akal-akal halupa sug. Lamod dunay ni mga mag-uuma dagat denga parang Umar, Kalinggalan Kaluwang, Indanan, Pandami, Maimbung, Pangutara ni Banhanchi pang limatahil. Agi Fardia Abduhasad na Kuras and Fisheries Division malagwing piyagbiddaan sing kaagyo nila pagtukbal sa mga tatabangan bihaon. Hain kantaan tuod nila intiap-tiap tal bilang sintumpukan maksud matanto sumambo yung pag-usahasin pa kaniya. Hakanap bay tapahiyab to hasag amutuod iurusin ubis kadihiran panyap in mga sila di magpapakay chemical fertilizer. Maksud maabi-abiin mga sila nag-usal hihundong na yung pagpakayay ni amun makajay makakangi sinahambog iwan dayaw sin akal-akal guwa deng habinay bayan. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Vice Commander ng Philippine Navy nangako ng todo suporta sa Westmincom sa kampanya nito laban sa terorismo at sa ilegal na mga aktibidad. Si Leslie Cubol ng RP Zamboanga sa balita. Hugot nga nagpasalig ang Vice Commander sa Philippine Navy nga hatagan nila nga bugos nga suporta ang Western Mindanao Command Westmincom sa ilang kampanya batok sa terorismo o sa pagbakgang sa kagubot o iligal nga mga aktibidad. Mao kini ang giluwatang pamahayag ni Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, Vice Commander sa Philippine Navy, atol sa iyang pagbisita sa Westmincom kagahapon. Sa mong higayon, nakigdagbo siya kang Lieutenant General William Gonzales, Commander sa Westmincom, sa Laong Laan Hall sa Maong Command. Maigiskutan sa duha ka mga opisyal ang kabahin sa Naval Capability Enhancements and Protection of the Maritime Domain o ang pagpaligon sa security operations sa Southern Frontiers o sa habagatang utlanan sa Pilipinas. Gipasalig ni Rear Admiral Valencia nga dili mo pidok ang ilang suporta sa Westmincom diya sa ilang pagsanta sa terorismo o sa ilegal nga mga aktibidad sa kadagatan. Nagpasalamat usab si Lieutenant General Gonzales kang Rear Admiral Valencia gumikan sa paghatag ni higayon sa pagduaw sa iyang buhatan o sa paghatag og tinuray nga suporta sa Westmincom. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leslie Cubol. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business.
Sinabi ng Department of Energy o DOE na nakapagbigay na sila ng 1,300 kontrata sa mga renewable energy na may potensyal na kapasidad na halos 130,900 megawatts. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mylene Capongcol, ang mga kontrata ay mula Enero hanggang sa katapusan ng Oktubre. Mula sa kabuuang 1,300 kontrata, 225 ang wind energy contracts ay may pinagsamang kapasidad ng mahigit 83,000 megawatts. Sinundan ito ng solar energy program na may kapasidad ng halos 27,900 megawatts at may 430 hydropower projects na may kapasidad na halos 19,000 megawatts. Mayroon namang 37 kontrata para sa geothermal energy na may potensyal na kapasidad na halos 800 megawatts, habang ang biomass ay may 58 kontrata na may kapasidad na halos 175 megawatts. Nagkaroon din ng 9 na ocean energy contracts na may kapasidad na 34 na megawatts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na target nila ang 7 hanggang 8% paglago sa tauhan sa susunod na taon. Ayon kay IBPAP President at Chief Executive Officer Jack Madrid, na nagkaroon ng karagdagang 130,000 trabaho ngayong taon. Sinabi ni Madrid na tiwala siya na makuha ang 8.7% paglago ng mga empleyado sa Business Process Outsourcing o BPO industry ngayong taon. Pagdating naman sa kinikita ng BPO, makakaroon ng 8.8% paglago ang sektor sa 35.4 na bilyong dolyar ngayong taon. Sa ilalim ng IBPAP Roadmap, target ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM industry na makagawa ng 1.1 milyong panibagong direct jobs hanggang sa taong 2028 na aabot ng 2.5 milyong trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagtala ng 4.8 milyong international visitors ang Pilipinas, lagpas sa inaasahan ng Department of Tourism o DOT para sa taong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng DOT na simula Enero hanggang ika-27 ng Nobyembre, nakapagrehistro ang bansa ng 4.82 milyong katao na bumisita sa bansa. Nangunguna pa rin sa listahan ang South Korea, kung saan umabot ng 1.27 milyong turista o 26.37% ng kabuang international arrivals. Sumunod ang Estados Unidos na may halos 777,170 o nasa 16.53% ng kabuang bumisita. Japan na may mahigit 272,700, China na lagpas 242,100 at ang Australia na halos 225,500 turista. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na gumastos ang mga bisita ng 404 bilyong piso na nagpapatunay lamang kung gaano kahalaga ang turismo sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Frasco, patuloy ang turismo na nagbibigay ng kita at trabaho na sumusunod sa implementasyon ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028. Sinabi ng DOT na ang turismo ay nagbibigay ng 5.35 milyong trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita,
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makikilatis ang bagong import ng NLEX laban sa Magnolia habang ang inaasam-asam na panalo ang pupunteriyahin ng Northport at Tokentex sa pagpapatuloy ng 2023 PBA Commissioner's Cup ngayong Biyernes na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Tangan ang malinis na 4-0 baraha, makatapat ng Magnolia ang Road Warriors kasama ang bagong import na si Stokely Chaffee sa main game sa gabi habang magduduelo ang Northport at TNT sa hapon. Pinalitan ng 26 anyos na si Chaffee ang tinanggal na si Thomas Robinson na nagkaroon ng alitan sa pamunuan ng Northport. Nakaaway ni Robinson si Northport Governor Eric Arejola at team manager Pido Harencio matapos ang 112-104 panalo nila noong nakarang linggo at nagbakasyon ng walang paalam sa koponan kaya hindi nakasali sa practices. Nangako ng magilas na performance si Chaffee kahit 3 araw pa lang nag-e-ensayo kasama ang mga bataan ni Coach Frankie Lim. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Asahan ang matinding bakbakan sa do or die game sa Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Mag-uunahan ang number 2 Lyceum of the Philippines University at ang number 3 San Beda University para sa karapatang makatapat ang Mapua University sa finals. Tangan ang twice to beat advantage, bigo ang Lyceum na tapusin kagad ang laban, kung saan punersa ng Red Lions ang isang rubber match sa score na 68-89. Sasandigan muli ang Pirates kina Enoch Valdez, Sean Umali, MacLeod Guadagna at John Barba habang tatapatan naman ito ng San Beda sa katauhan ni na Jacob Cortez, Yukian Andrada, Nigel Gonzalez, James Payusing at Jomel Puno. Naging bida si Cortez sa panalo ng Red Lions laban sa Lyceum kung saan binuhos nito ang lahat sa natipon nitong 28 puntos, 8 assists, 4 na rebounds at 3 steals. Huling nagkampiyon sa NCAA ang San Beda noong 2017 at 2018 bago nalipat ang Corona sa Letran ng 3 magkakasunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Creamline ang ikasampung sunod-sunod na panalo matapos talunin ang Akari 26-28, 25-14, 25-23 at 25-22 sa pagpapatuloy ng Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSport Arena sa Pasig City. Nakuha ng Coal Smashers ang top seed papasok sa semifinals, tangan ang malinis na 10-0 record. Nanguna para sa Creamline si Tots Carlos sa nagawa nitong 23 puntos mula sa 21 hits at 2 blocks habang naglista sina Gemma Galanza at Bangs Panagara ng 16 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Bagsak sa 5-6 ang record ng Chargers na eliminated na sa semifinals. Samantala, naitala ng Galleries Tower ang una nitong panalo sa torneo matapos talunin ang Girl Floor 18-25, 24-26, 25-23, 25-18 at 15-11. Pinangunahan ni Roma Joy Doromal ang Galleries sa nagawa nitong 15 puntos mula sa 10 kills, 3 blocks at 2 service aces. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika at ito raratsadahin na natin ang mainit-init na chika. For today, ito binasag na ng kapamilya star na si Catherine Bernardo ang kanyang katahimikan hinggil sa napapabalitang breakup nila ng kapwa niya aktor na si Daniel Padilla. And sa kanyang Instagram post nitong November 30, kinumpirma na nga ni Catherine ang kanilang paghihiwalay ni Dij o ni Daniel Padilla na may caption na quote-unquote, chapter close. I hope this finally helps all of us move forward. And nag-post din si Catherine ng serya ng mga litrato na tila nagbabalik tanaw sa mga kaganapan sa kanilang relasyon. Pambungan niya sa kanyang photo post, quote-unquote, I've been in showbiz for almost 21 years, 12 years as the one half of Katniel and 11 years as someone who loved Dij even behind the camera. And ayon pa sa kanya, hindi siya lumaki sa industriyang kinokontrol at dinidiktahan siya. And maswertean niya siya dahil sa umpisa pa lang ng kanyang karera sa showbiz ay nagagabayan siya ng mabuti at may support system at nagsisikap siya upang makuha ang tiwala ng tao sa kanya. And sabi pa ni Catherine, simula pagtanda siya na ang may control sa kanyang estilo ng pananamit sa mga taong nais niyang makasama at sa mga proyektong kanyang pinagbibitahan. At siya ay hinikayat na magdesisyon para sa kanyang sarili at maging sa buhay pag-ibig. And ipinangako rin ng aktres na lagi itong magpapakatotoo sa sarili. And kasabay ng kanyang photoserye ay sinagot na nito ang chismis at espekulasyon sa tunay na estado ng Katniel. Ayon mismo sa post, quotes and quotes, it's true that Dij and I have decided to part ways. Punto nito, totoo ang kanilang naging samahan. And nagkasama sila bilang isang love team at magkarelasyon hindi lang dahil sa cameras, sa fans at sa kinita nila bilang isang love team kundi dahil sa totoo ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. And silang dalawa ay magkasama lumaki at nangarap daw at sinaksihan na mabuo ang kanilang mga pangarap, bagay na hinding-hindi naman na pagsisisihan ni Catherine. And inalala rin ito ang 11 years na relasyon nila ni Dij, quote and quote, these are 11 years that brought me joy, adventure, and the feeling of being home. Years that taught me the real meaning of unconditional love and friendship. And hindi rin na malilimutan si Daniel bilang kanyang unang boyfriend at bilang comfort zone at bilang kanyang quote-unquote my person. And sinubukan daw nila ni Catherine at Daniel ang kanilang isalba ang kanilang lumulubog na relasyon, ngunit hindi na ito nakaya pang isalba. And naging mahirap para kay Catherine na magpanggap na everything is still the same dahil hindi na daw may babalik ang dating tamis ng kanilang pagmamahalan. And sinimulan nila ang kanilang pag-iibigan sa respeto at nagtatapos din to sa respeto. And umapila naman si Kat sa Katniel fans na kahit sila ay nasasaktan sa nangyari sa kanilang dalawa ni Daniel ay panatilihin pa rin ang isang pamilya. At umaasa rin siya na makakatulong ang kanilang mga tagahanga sa pag-move on ng dalawa sa kaniyang mga buhay at huwag hayaang mawala ang mga alaala nito. At sa uli ay nagpasalamat ito sa 11 taong pagsasama na habang buhay niyang pahahalagahan. And ito samantala naglabas din ng pahayag si Daniel
Daniel Padilla sa Instagram hinggil sa hiwalayan nila ni Catherine. And ipinost ni Daniel sa kanyang Instagram page ang mga sweet picture nila ni Catherine kalakip ang caption na quote-unquote, ikaw at ako. And makikita rin sa post ang mahabang mensahe niya kung saan ay tila nagpaabot siya ng mensahe para sa dating girlfriend. Sa niya, quote-unquote, sa mundo, buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka at mahalin mo. And ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. And eto lubos din niyang pinasalamatan si Catherine dahil hindi siya iniwan nito kahit ano pa man ang pinagdaraanan niya sa buhay. Sambitin Daniel, quote and unquote, thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows. Anya pa, our lives may drift away but our love will still ride that tide. Siyempre, hindi rin niya pinalampas na magpasalamat sa fans ng kanilang love team dahil sa nabuong pamilya na hindi masisira at iyon ay walang kapalit. And nagpayo naman si Daniel na kailangan na mag-move forward kahit gaano man ito kasakit. Dagdag niya, quote-unquote, I pray for us to grow and heal. And Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. Wika niya sa dulo ng kanyang post. And syempre, hati ang reaksyon ng ating mga kachismis at syempre ng mga celebrities sa hiwalayang ito. May mga nagpaabot ng simpatya kina Daniel at ganun din kay Catherine. Pero syempre, lahat naman ay medyo nagulantang sa naging hiwalayang ito ng ni Catherine at ni Daniel. And aabangan pa natin yan mga kachismis kung ano ang mga magiging ganap sa buhay ni na Catherine at Daniel at sa iba pa mga chismis na kahalin tulad noon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Anthony Pimentel, Milo Junela at Susan Aison. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.